Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Online. Kakampi. Network News. Kakampi Network News. Aldaw kitang Bartas Kunyan, 17 na po ang bulan na Setyembre taon 2024, liwat yaw naman kami. Para hatol sa indo ang amin ng mga baretang sarabay maantabayaran sa mga kakamping radyo. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Naantabayaran kita sa 99.3 KM Kakampi Partido area, asinban sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa pangarap po kabilog na puwersa, Kakampi Network News, alimanig sa studio kan Kakampi Kamsur Online sa Naga City. Paano ko si Ken Palma sa lado teknikal. Ako po si Jun Bernas, mahatod ka mga bareta ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Antes ka mga bareta sa lado nasyonal, kamugtakan na muna kang panahon sa pinakahuring update ka na pag-asa alas 3 ka sumago. Ang sentro kan tropical depression na si Hiner, kalkuladong nasa distansyang nasa bisinidad kang Alicia Isabela, daradara kaniyang kusog na duros na 55 km kada oras, harin sa Tahaw, asinan sa pagrapado sa kudsa 70 km kada oras. Hindi po naghihiro sa direksyon kang westward sa rekas na 30 km kada oras. Ang southwest monsoon o habagat ang paragos makakapiktar sa southern Luzon, Visayas, asinman sa Mindanao. Mientras tanto, ang tropical cyclone na nasa luwas kan Pars, sagkod ka sa bawang alas 3 ning pag-aaga, ngunyan tropical storm, Pulasan, nasa distansyang 1,980 kilometers east kang Central Luzon. Tandara mga kanyang kusog na duros na 65 kilometers per hour halin sa Tahaw, asinan sa yung gas deres sa kudban sa 80 kilometers per hour. Hindi naghihiro sa northwestward sa rekas na 15 kilometros kada oras. Tinuli kani ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Rizal, pati naman Quezon, padagos mga kamati ni mga paguran, asin huyop ni duros, tarakan tropical depression na si Hiner. Mientras tanto, kasubangging alas 11 mga tugang, ang bagyong si Hiner nagtugpa o naglandfall sa Palanan, Isabela. Sa ibang bareta niya tungkol yan, diba sa mga motorista, yung bareta para sa indo. Mapanagos ko niyan aldaw na Martes sa 17 ka Desyembre o Setyembre ang paguro sa presyo ka mga produktong petrolyo. Sa magkasuruay na anunsyo ka mga kumpanya ng gasolina, piso ang mabawas sa kada litro kang gasolina, mientras tantong 1.30 man ang bawas sa kada litro kang crudo. Ang kantidad kang kada litro kang kerosene, mabawasan ng 1.65 pesos ang kada litro. Ang pagiro kang presyo ng mga produktong petrolyo, resultado kang pagluyaban, kang pangaipo sa petrolyo, asin sobrang produksyon kaini. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa ibang bareta niya itong dyan, tinugutan na kang Valenzuela Regional Trial Court, Branch 282. Ang kahagadaan ni Senadora Risa Ontiveros, dapat din ron sinismis Bamban Mayor Alice Go sa liwat na pagdagong kan Senado, ngunyan aldaw Setyembre 17, dapit sa mga iligal na operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGO asinibapa, pasado sa order, sinusugo ni Judge Elena Abano. Ang Philippine National Police na darahon siguo sa Senado, alas 9 at yan na pag-aaga. Sinusugo man ang implementasyon kan istriktong seguridad o security protocol para sa suspendidong alkalde. Napadalagan sa sala ni Judge Amaro ang duwang graft cases ni Go na original na sinangat sa Kapas Tarlac Regional Trial Court Branch 109.
Mientras tanto, ipinabalyuman ang kaso matapos makwestiyon ang jurisdiksyon kang Kapas RTC ulit na sa probinsya na pinaghalian ni Goo. Nakadetiner ko dyan si Goo matapos na day magbayad ng piyansa sa korte sa kasong pagbalga sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito't naman sinabi ni Ontiveros na kadakol dapat ipinawanag si Goo sa pagdangog. Sabi pa ni Ontiveros, papabayado niya ang mga ginibo na sala ganda nasambitan tilanggal na mayor sa mga nananawaan Pilipino. Oras ko niya mga tugang 11 magalampas ang alas 5 ni pag-aga dahil palusot sa committee level kan Senado ang pundo kan Department of Social Welfare Development na 229.7 billion pesos sa masunod na taon. Ini sa rason sa kadakol pang kahaputan ang gustong idaklag ka mga senador sa ahensya kung saan kabali na sa matinding kahaputan iyong ayuda para sa kapos ng kita program o AKAP. Sa pagdangog para sa budget kang ahensya narisa ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang garunggayo dahil pagiging bukas kang programa sa mga senador pakung arog kang Assistance in Crisis Situation o AX. Natuyawan kaya kang senador ang listahan kang mga benepisyaryo kang AKAP kung saan nakadepende sigun saya sa epekto kang inflation mantang gabusman apektado oras naglalangkaw ang presyo ng mga produkto. Dagdag pa ni Pimentel kung ang AKAP para pantabang sa mga tiyos, tano. Bako sa naman idagdag, uday na sa idagdag sa pundo kang AX program. Pagrumdum pa ni Senador Ivy Marcos na day na diskutir sa Senado ang AKAP. Kaya ikinakuban na sa naninda ang naigwang pundo para digdi matapos ang Bicameral Conference Committee meeting. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan, intero man na binatikos na Senador Rafi Tulfo ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, huliman sa ribu-ribong social workers na day panarigular dawa haros sa sarong dekada na nagtatrabaho sa ahensya. Sa pagdangog sa propestong 2025 budget kan DSWD, sinabi ni Senador Tulfo na kadakol empleyado kang ahensya ang maritiro pero day panahiging regular. Sigun pa kitulfo, bago suguon kang gobyerno ang mga pribadong institusyon na magsunod sa lay, dapat mainot na muna ini. Ipinahayag pa ni Tulfo na sa presente kinakalkulang nasa 6,038 contractual as in job order employees na DSWD na kanaklan sa Sainda lampas ang pulo sa 15 taon ang nagpapauripon pero mayo pa man na resibing mga benepisyo. Sigun pa kitulfo, kanagtalikod na taon pinkonsultana ang isyong ini sa DSWD alagad sa gusangon yan mayo pa magrarim na malinaw na aksyon. Itinutulog ni Tulfo na ipapudman sa masunod na pagdagog si DBM Secretary Amina Pangandaman ulit itinutok doon ni Secretary Sir X Gatchalian ng DBM. Ini para mariwanagan ang komite kung makapagbugtak man ang ganding kantidad para sa regular plantilla position sa sinambit ng ahensya dawa na gradual ang implementasyon kaini. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan mga tugang 13 magalampas ang alas 5 ni pag-aaga. Mientras tanto, sa iba pa mga barata niya ito ko dyan. Sa ang Philippine National Police, ang naglalapag kay dating presidential spokesperson Larry Roque matapos sining ideklarang pugante asin masait in contempt kan Kamara sa gilibong press briefing kasugma. Duman sa Camp Crame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na bayo subot si Roque sa duwang address kani sa Metro Manila kang iserbi ang Criminal Investigation and Detection Group ang arrest order hari sa Kamara ng Representantes. Sabi pa ni Fajardo, bakulang ang PNP. Amay kakayahan, arestaron si Roque kundi pati na aniba pang law enforcement agency. Nagkaulay naman sumot si Fajardo asin man si CIDG Director Police Major General Leo Francisco panungod sa gigibo na manhunt operation laban kay Roque matapos sa magnegatibo ang sa operasyon sa duwang itinukdong harong. Patandaan na site in contempt si Roque
matapos na magsayumay ning magsubiter ning subpina documents sa subot koleksyon niya sa POG operasyon, kabaliman ang Statement of Assets, Liabilities and Network na kolektado sa family firm na Biancham Holdings siriman sa land transaction sa Parañaque City. Sa ibong kampawro trong summons, paragos man na daiping injen ni Roque, ang joint panel asin na day man ini kapagtabagan sa otoridad rason kan pagserbi ng arrest order laban sa iya. Alas 5:16 ang oras siya tungon yan. Ilangat man ni usay ba panditalas ka mga bareta niya tungon yan. Ibinuking ni kolumnistang si Ramon Tulfo na kaya makusog si dating Philippine Charity 56 Office General Manager Royina Garma, kinating Presidente Rodrigo Duterte, hulita naging magka-ilusyon o magka-relasyon ng dua. Sa kolum ni Tulfo sa Abante, Kasugma, nakaulan niya minsan si dating Presidente Rodrigo Duterte sa restaurant na kaibanan si Garma. Sabi kang kolumnista, nag-ako ang dating presidente na sa relasyon niya kay Garma. Asinapura sa paiging Bisaya, nagtaupay din ng ibang rason kung taano niya nagustuhan. Napilitan si Tulfo na ibulgar ang rason kung taano makusog na maray si Garma kay Duterte matapos magsayuma si Police Colonel Geraldo Padilla na ibulgar ini sa Quad Committee kang Kamara de Representante. Si Garma, inisakan Kamara may koneksyon sa pagkaaram kani sa pagkagadan kan tulong drug convicts na sinda Chukin Tong Lanyan asin Wong Min Pin sa Davao Prison and Penal Farm sa Barabo, Davao del Norte kung saan naging OIC si Superintendent Padilla. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugan, 18, magalampas ang alas 5 rin pagkaaga. Sa mga bareta haling ko niyan sa luwas, sarong persona sa Pasakaw, Camarines Sur, gadan, kang inirapanuh ning tubo, kan sayang nakadiskusyonan. Baretangan halik kay Mike Rabito. Mike. Sarong 33 anyos na lalaki tuman sa barangay Tinalmod sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur matapos na ini ana rapaduhon nin tubos sa iyang panga kan sa iyang nakadiskusyon. Sa report gikan sa Pasakaw PNP pasado alas 10:40 nin matanga kan uminaging banggi kan mangyari ang insidente duman sa Zona 1 barangay Tinalmod Banuan nin Pasakaw, Camarines Sur. Pigbisto ang biktima na sarong Elmer Jr. residente kan Zone 1 barangay Tinalmod Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur. Mantang ang suspect pinagbistuman na si alias Jeremy, residente kan kaparehong barangay. Sa investigasyon kang nagrespondig mga otoridad, ang biktima maging ang suspitsado ang nag-atender ni na birthday party sa nasambit ng lugar kung saan duman nagkaigwa ning mainitan na diskusyon ang nasambit ng duwang persona na naging dalan para ang suspitsado ang magkua ni na sarong tubo asin duman pinagarapado kani ang lalawgon kan biktima na tinamaan sa iyang walang panga na naging dalan para siya ang tulos na bawian in buhay. Matapos man nagibuhon ang insidente, ang suspect ang tulos na nagpatuyatoy sa daima araman na direksyon. Kinaagahan sa kapasana na i-report ka na mga barangay opisyal sa Hipatura kan Pasakaw Municipal Police Station ang naging insidente kukayaan mga otoridad. Ang tulos man nagaduman sa nasambit ng barangay sa Tinalmod tanganing magkondusir nin magkakanigong investigasyon. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:20 ang oras siya tungkol dyan sa iba pa mga bareta sa Radyo Nasyonal. Dahil napugulan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sayang pagtaram kasugmang paghapon sa Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Summit 2024 matapos iheras kansarong survivor ang sayang naging eksperyensya sa sexual na pang-aabuso. Sigun sa Presidente, ang pang-aabuso sa mga aki sarong worst crime against humanity. Kaya sisiguruhong kang gobyerno na malabanan na si marunot ang sining na klase ng krimen. Pinabandong ka Presidente na dapat maigot ang mga opisyal. Ulit na kadakol pang kaipuan, ibuhon para dagos ng matuldukan ang subot
girabong problema ng pag-aabuso urog na sa mga jóvenes. Inilatag man ni Marcos ang nagkaparang programang ginigibok ang gobyerno arog kang pagmukna kang Presidential Office for Child Protection asin pagpapusog bilang lay kang anti-usaik and anti-sisaim aka sa datos ka Department of the Interior Local Government pun kang Enero sundong di Setyembre abuton sa 169 biktima ng online sexual abuse asin exploitation at ay salbar halis sa biglansan ng mga operasyon na. Unman Enero sundong Hunyo, lampas sa 22,000 na jóvenes at nakamati ng physical, sexual, emotional, asin psychological abuse pasado sa violation against women and children record kang ahensya. Mientras tanto, iba pang report. Suspect sa kasong robbery, arestado sa Manuan kan Calabanga, Camarines Sur. Report na yan, Halikid Junel Cuba. Junel! Samas pang pinakusog na manhunta Charlie kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur inaristo kan mga autoridad ang suspek sa kasong robbery bandang alas 6:20 ni na pagkabanggikan da subanggi dumanda sa barangay kan Santo Domingo sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur. Pinanginutan kan tracker team kan Calabanga Municipal Police Station ang pag-aristo sa suspek na pinagbistong si Idna, 45 anyos residentes kan kaparihong lugar. Ianda sa bisa kan mandamiento de arresto sa irarom kan criminal case number 5324. Anda suspek iguaning kasong robbery asinda ianda yaon sa sala kan korte duman sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur. Piga latagan kan mandamiento de arresto anda suspek asin mada sinabi kan mga autoridad ang mga diretso kanda nasambit ng suspetsado. Anda suspek na may kasong robbery pinagtutugutan kan korte na makapagpiansa sa kantidad 36,000 pesos para sa saiyang temporaryong libertad. Nakakulong ang suspetsadong babaeng unyad sa hipatura kan pulisya sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur mantang pighahalat ang magiging disposisyon kan korte. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:23 oras kunyan. Pigkondinar ni Muntinlupa Mayor Rafi Biason ang pagadan sa sarunindang pulis asin mismong agong kini. Ibinahagi ang alkalde na sayang sinugo na ang mga otoridad para man resolveran ang paglikidar ki Police Captain Aminuddin Mangunday asin agong kaning si Mary Grace. Ang mga biktima nagguturog sa ilang harong duman sa Alabang, Muntinlupa City kan laugon sinda kan day para bibistong sospek asin pig para maradil. Maging ang 12 anyos na aki ninda babae binadilman na nasa kritikal na kondisyon mo yan. Sigun sa PNP, iguara silang sospek kung saan ang saro sa mga nahiling nindang motibo personal na iriwal. Ipinahay kasaro sa mga abogado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na panagos sa naman subot sa pagkukursin ng Bible study ang binansagan na appointed son of God bientras nakadetinir sa Philippine National Police Custodial Center duman sa Campo Crame sa Quezon City. Sigun sa report, sinabi ni Atty. Mark Tolentino na Bible study subot ang pinag-uurlayan ni Dakan kliyente. Oras naghihilingan sila sa detention center, invest na mga legal na lakdang na sa kinakampang kaso na may pagkaram sa rape, human trafficking, asin man child abuse. Sigun pa ki Tolentino, boring subot si Kibuloy matapos ibalyo sa Pasig City Jail ang sayang apat na mga pagriba. Kaya managtawring yan detalye ang abogado maparapit sa nangyaring hearing sa mga kaso kaini. Piglinaw kan Department of Agriculture kaning Sabado na ang pagkagadan kan 5 urig sa Nubo, Batangas na inoculate kang anti-African swine flu vaccine. Tinuli sa dati kang kaning kondisyon. Sigun ki Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel Divisa asin takapagtaram kan DA mamaskog ng ngunyan ang iba pang urig na naireksyonan kang ESF vaccine. Katakot ka rin sinabi ni Dimesa ng katotohan ng inot na grupong nalantad sa ESF buhay pa sin nasa maray na kondisyon asin nagpamati ni
o nagpamati na ang bakuna nagagana ning tultol sa ngunyan. Dagdag niya, ang ganaom sindang ang bakuna paragos na maing epektibo sa bilog na 3 bulan na exposure period. Bago ma-inoculate kang ESF vaccine, sinabi kang tagapagdaram kang DA na kay puan mo ng negatibo sa ESF ang mga urig. Ikalawa, dapat mayo sindang anuman na kamatian, hulita dapat mabaskog ang mga urig. Mentras tanto, nainutang pinagsugo ni Agriculture Secretary Francisco Choy Lauri Jr. o pigamandahan ng Bureau of Animal Industry na paiwason pa ang control testing kang ESF vaccine sa mas dakul na lugar sa Luzon, siriman sa mga red zone sa Visayas, asin Mindanao. Kada Agosto 30, pinunang kang ahensya ang pagbakuna sa mga urig laban sa ESF sa Lobo, Batangas. Nagkapagristro pa ang Department of Health nin tulong bagong kaso kang Impax o dating Monkeypox. Uli kani suminakat na sa 18 ang kumbaradong kaso kang herang sa Pilipinas. Sigun kay Health Secretary Teodoro Hermosa, nairistro mga bagong kaso sa Gudgan Agosto 18. Ang mga bagong pasyente, anas na lalaki na hagikan sa Calabarzon. Sa sinambit ng bilang, 5 pasyente na naka-recover, mientras tantong ang 11 pasyenteng nagpapaumay sa sayda mga residensya. Siniguro man na Hermosa na tulos na kapag-isolate ang mga pasyente asin mayo man na nakita na iba pa. Ipinahig pa na Hermosa na anas mga bagong kaso kang helang ang saydang nairistro asin mayong koneksyon sa Lambang Saro. May pagduda man ang Secretary kang DOH na posibleng may mga pasyente na tinabahan kang Impax. Anday man nagpa-examine sa doktor ang nakaulakit sa sainda. Katakot gani, inabisuan niya ang publiko na tulos na magpakonsulta sa doktor kung nahilingan ni mga sintomas kang Impax. Siniguro pa man kang DOH na mayo pang pasyente kang Impax ang nagadan. Inulita puro sa naman mild ang tuminamang helang sa sainda. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:28 ni pagkaga. Mientras tanto, sa iba pa nitalas ka mga baratan niya tungkol yan, barata pa magrari sa lado nasyonal. Wako na subot bastante ang mga hibi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tanganing labanan ang online sexual patiraman exploitation of children. Gusto ni House Assistant Minority Leader asin Gabriela Representative Arlene Brosas, ibalyo na ni Marcos ang confidential patiraman intelligence fund para makaigwan ng epektibong kampanya laban sa online sexual abuse and exploitation of children. Sa sayang pagtaram, sinabi ni Marcos na napaluwa ini kadbadagog ang eksperyensya kasalong 13 anyos na aking biktima. Sigun sa kongresista, igwasa ng nakatakamang 10.7 billion pesos na pundo ang Special Protection of Children kan Department of Justice sa aram kan 2025 National Expenditure Program, entras tantong 10.29 billion pesos ang kabilugan na nakatakama para sa Confidential Patilaman Intelligence Fund. Itinutulod kang Gabriela ang pagkabalyo kang Confidential Patilaman Intelligence Fund sa mga social services kan gobyerno. Itutulod kan San Miguel Corporation ang extension kan Terminal 2 sa Nino Aquino International Airport, sabi kan Department of Transportation. Pero sa extension kan Terminal 2, sinabi ni DOT Secretary Jaime Bautista, bubugtakan man ni mga Wokelator, mga bagong air conditioner, as in link sa Metro Manila Subway ang NAIA. Ipinahig pa ni Bautista na matapos mag-take over ng San Miguel Lidyo NAIA Infrastructure Corporation sa operasyon ka NAIA na nagtalikod ng Sabado. Sigun saya, nag-order na subot ang NNIC ni mga piyesa para mapakaray ang mga boarding bridges, as in nakikipag-order sa mga telco tangaling mapakaray ang broadband connectivity sa laog kang aeropuerto. Oras ko niya mga tugang, eksakto alas 5:30 ng pagkaga. Maparago sa mga bareta sa Kakampi Network News at Yano. Good morning sa mga nakantabing mansamo sa FB Live. Sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur, ito pong may bagong memo na dagos Mayo o paragos na Mayo panglaog sa klaseng unyan
Dili po sa laog kang probinsya kan Camarines Sur. Dara po kami mga banwaan na nai-report na binaha. Asin ang paragos na pigalauman na pagbangunas ng Uranda. Ngunit na aldaw, uli po kan southwest monsoon o habagan. Sa siyudad Ganaga, mayong physical o face-to-face na laog sa klase. Pero mapanagos sa mga estudyante, susugban sa memorandum sa City Hall sa pagiging online o asynchronous ang pagklase ka mga estudyante. Babalik kita dyan sa mga bareta dito po sa Kakampi Network News Live sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Rinconada, 99.3 KM Kakampi Partido, Siriman sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5.40 na po ni pagkaaga. Tubalas, labasan, kakampi mo. Balik kita sa mga bareta ko niya, mga bareta sa Lado Nasyonal. Pinistol ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang naging mga akumplishmento kan mga tauhan kan PNP sa nakalis na mga panahon. Sigun kay General Marbil, ginamparan kan sa mga tauhan ang sa indang mandato ni lampas pa sa indang responsibilidad. Ginibo kanay ang pahayag kasunod ng matrayumpong pagkakarestar kay dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na sinasabing may pag-aaram sa mga illegal operasyong kampugo sa Pilipinas. Apor kayan, ang pagkakarestar sa kontrobersyal na pastor na si Apollo Kibuloy ba ng apat na kapwa kausado kani. Abang ini, naampang sa mga kasong child as in sexual abuse and human trafficking. Sabi pa ni Marbil, ang ginibunakdang kang pulisya sa pagpapautob kanlay, pagpapahiling sa naman ni sakripisyo takaling gampanan ang sa idang sinumpaan na mga responsibilidad. Siniguro pa man kang opisyal na mantiridong matindog ang PNP sa ibong mga batikos na kinakampang kani para kibuhon ang sa indang mandato. Siniguro kasugmakang Philippine Coast Guard na plano kang Pilipinas na mag-deploy giraran ni panibagong barko sa Escoda Shoal karibay kan PRP Teresa Magbanwa. Patandaan kan Domingo, nagbalik kasi nagduog na ang PRP Teresa Magbanwa sa pantalan kan Puerto Princesa Palawan, daraman kan kawaran ng bastante supply araw ka mga pagkakan tubig. Asim pagkakahilang ka nagkaperang tripulante kayo ni. Kinumpirman man ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na may iba pa mga barko na plano kang Pilipinas na ipadara giraray sa Escoda Shoal. Dahil managtawning petsa, sinitali si Tariela kung yun rin inimangyari, alagang sinabing ini sa urog na madaling panahon. Siniguro niya pa, mamantidoron kang Pilipinas ang presensya sa sinampit ng pinag-aaragawan na teritoryo. Abril kang ipadara kang Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Tangali magbantay kasunod kang report na nagkukurusil sumot ng reclamation sa lugar ang mga Chinese. Nakaantabi man ang gobyerno kan Estados Unidos sa mga pangyayari o mga pangyayari na may koreksyon sa kinakampang na mga kaso ni Apollo Kibuloy digdi sa Pilipinas. Inampikeras ni Philippine Ambassador to US Jose Manalo Babe Romandes asin na sigunsaya ang pagtutukan ng Amerika, patungkol na ang Federal Bureau of Investigation. Nagpon ka marestar si Kibuloy lampas sa simana ang nakakalihis naampang sa mga kasong may koneksyon sa sex as in labor trafficking sa Amerika. Si Kibuloy, founder kang Kingdom of Jesus Christ, as in kabali siya sa most wanted persons kang FBI unpakan na nagtalikod na 2021. Inunataman hinagan kang kampo ni Kibuloy na day siya itao sa Amerika. Hindi naintindihan man ni Romandes sa pagkasabing ibang hustisya sa mga kulungan sa US sa mga nang-aabuso nin kaakian. Takot mampalan. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan, bareta pa may koneksyon Kikibuloy. Totoo ang Angels of Death. Asin na bakulang hindi pantakot sana sa mga aking inabuso ni Pastor Apollo Kibuloy, sabi kan Philippine National Police. Ipinahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pardo sa ginibong press briefing kasugma duman sa Kampo Krami na sigung Pardo
Sa pag-ulay niya, kay Police Brigadier General Nicolas Torre III, nasusog na kang pulisya ang pangaran kanaka para biyembro kang Angels of Death na nagtitindog na private army ni Kibuloy. Sa ngunyan, binibiripikar pa kan PNP ang mga nasambit ng personalidad kung igway ni mga badil na nakalisensya sa indasim plano nindang iparibok. Ang Angels of Death, iyon panakot ni Kibuloy sa mga aking sayang piglulupigan na malapag sa saya asin sa indang pamilya oras na nagbalga siya sinda sa secrecy code asin ipasabi sa iba ang ginigibong pang-aabuso. Dahil naman sinabi ni Fardo kung say-risay ang nagkaper ng personalidad na biyembro kang Angels of Death asin dahil man siya nagtaon ng gumento manungkod sa dating militarya si biyembro kang KAFGO ang nagkaper sa mga biyembro kan na sinambit ng grupo. Nagbungkaras ang saron na marakasunod naman sa Philippine General Hospital sa Ermita, Manila, kasugmang pag-aaga. Itinaas kang Bureau of Fire Protection ang enot na alarma alas 6 sa 7 nin pag-aaga, asin ikaduwang alarma pagabot ng alas 6:21 nin pag-aaga. Apektado kang kasuro ang audio-visual room kang hospital, siriban ang outpatient department kang PGH, sabi kang Bureau of Fire Protection. Kinaipuan i-evacuar ang mga pasyente sa OPD na ang nagkaperan naka-stretcher asin wheelchair. Kinaipuan man i-evacuar ang blood donors sa ibong na sa balyong edipisyo kang compound uliban sa Sulo asin Aso. Mientras tanto, sinabi kan Department of Health, preparado kaning tabangan ng PGH sa pagabalyo ng mga pasyente kung kinakaipuan. Siguro sa initial na report kang Bureau of Fire Protection, nagpurang kasuro sa sarong kwarto sa ikaduwang iskalon kang Central Block Building. Idineklarang fire out pasado alas 7 ng pag-aaga. Tinugutan naman magbalik ang mga pasyente sa OPD pag-abot alas 7:23 nin pag-aaga kasugma. Alas 5:46 oras yatong ngunyan, siniguro kang Palasyo Malacanang na mayong ginastos ang gobyerno sa naging birthday party ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karagtarikod na Biyernes, September 13, sa sarong bistadong hotel naman sa Pasay City. Ini matapos ang wala toong batikos uliban sa ingranding selebrasyon kung saan inibitaran pa ang sarong sikat na banda ang Duran Duran. Napagaraman na mahalo na maray ang talent fee kan sinampit ang banda asin lunan ang mga ini ning sarong private jet. Sigun sa Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, mayo ni piso na ginastos ang gobyerno para sa nasampit ng birthday party. Hulit ini hali sa mga sponsors na mga dayupot na amigo kang Presidente kan Pilipinas. Nagpasiling salamat sa event ang Presidente matapos ang sarong aldaw na pagtatrabaho. Sa pahay kang PCO, ipinag-silibrar kang Presidente ang sayang kumplianyo sa paagiban kang pagtatrabaho na parte kan sa dedikasyon. Kang aldaw na ito, nagpasiling ang Presidente sa Nueva Ecija para man magbariwas ting tabang sa mga namanwaan. Sinugo man niya nabayadan ang hospital bills ka mga pasyente kang aldaw na ito na nakakonfine sa 3rd level DOH Hospital. Pinukasan man kang Palasyo Malacanang para sa publiko para maging parte kang selebrasyon na talagang dinumog ka mga tao hulikan kadakol ang libreng pagkakan. Ini ang Kakabudi Network News. Network News. Alas 5:48 ang oras ng unyan. Itinauna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sayang kumpas para punana ang paghahanda ng Partido Federal ng Pilipinas para sa midterm election sa 2025. Sa sayang pagkatindir sa National Convention and General Assembly kan PFP, ipinahayag ang Presidente na dapat i-organisar na ang mga posibleng madalagan kung say-risay ang magiging kandidato asin kung isay ang magpapatalagan sa kampanya. Dahil ba ginigilig ng Presidente ang mga kalyadong partido kaya kay Puan subot maging tultol ang gabos asin magkasurundo sa mga gibo na preparasyon sa pabuton na eleksyon. Pinuna naman ang pag-uulay kan scheduling, pati naman ang logistics, paano papahiroon ng mga tao asin kung saan ang direksyon na hulita dahil maging simple ang trabaho kan Partido Federal ng Pilipinas, lalo na asin kadakol ining kaalyadong partido na may sarili man mga papadalaganon na kandidato sa eleksyon. Pasubama na sinabi ng Presidente, preparado nang magparuwas ng
Paingurag na kwarta si Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo para sa preparasyon kan sa indang partido politikal. Ang tabihan pa, iba pa mga report sa tiyan. Okay na ni Ken. Aramon ta mga report. Mag-alis sa mga pagriban niya to sa oras na alas 5:49 na po nin pagkaaga. Kakampi Network News. Network News. Sospek sa kasong robbery, arestado sa Banuan kang Calabanga, Camarines Sur. Baretayan halik kay Junel Cuba. Junel. Junel. Yun, o yan, sa to yung barata, number 1 ko yan na headline. Okay, sige. Hindi lang number 2. Hindi lang number 2 bareta mo, Junel. Municipal most wanted person sa Banuan kang Gainsa, dakopman ka mga autoridad. Pwede mo na, Junel, sabayon ang duwang baretang yan. Go ahead. Arestado kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP man sa parte mismo kan Banwaan kan Gainsa, Camarines Sur anda sarunga suspek sa kasumada need o sa kasong violation against women and children o pagmamaltrato dinakopian kan mga miyembros kan Philippine National Police kan Gainsa, Camarines Sur sa Sampaloc, Gainsa bandang alas 10:15 na pagkaagad kan na sudma ada suspek pinagapangaranan kan mga miyembros kan da Philippine National Police na UCI ka 36 anyos asin iyan da piga paluwasan kan na mandamiento de aresto kan da korte sa paagiman kan na RTC 5th Judicial Region anasambit na nga suspetsado igwanin na pagbalga sa Section 5 Republic Act 9262 o ang pinagapod na Women's Against Children Act anasambit na nga suspetsado pinagsasabing nga nagmaltrato ni na minor de edad ang kaso na sa iya nga nakomiter lampas na ni na 3 taon na nakakalis alagad sa paagi kan na sumbong asin kooperasyon kan mga netizen na punterya kan mga autoridad ang kinakamugtakan kan na suspek asin ini ang pinaglatagan kan na mandamiento de aresto ang suspek yaon na nakakulong sa ifatura kan pulisya duman sa Banwaan kan Gainsa, Camarines Sur asin tinutugutan man kan mga autoridad asin kan korte na makapagpiansa sa kantidad 36,000 pesos para sa iya man temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ka-Forte Medical Dental asin Eye Care Service iatod ngunyan aldaw dyan sa barangay Kitang, Pasakaw, Camarines Sur. Bareta haliki Mike Gravito. Ang parte kada panagos na pagtaon na serbisyo publiko asin man na serbisyong kaparte kana probinsya ni Camarines Sur sa pamamayon ni Governor Luigi Villafarte maging ni 2nd District Congressman El Rey Villafarte sa mga taga-Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur ngunya na aldaw gigibuhon ang Kaperte Medical Dental asin man Eye Care Services sa barangay Kitang sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Mapapakinabangan kan mga residentes kang naunambitan ng barangay iyo ang opta o ang eye clinic, refraction with eyeglasses, dental kung saan igwaning tooth extraction asin man consultation, ang mobile diagnostic man maabot man kung saan yaon ang x-ray, random test, ECG asin man pregnancy asin ultrasound para sa mga bados kung kaya amay pa pigaabisuhan na kan lokal na gobyerno kan Banwaan in Pasakaw, Camarines Sur ang mga residentes kan barangay Kitang na magapasiring dyan sa saindang barangay covered court tanganing mapakinabangan ang medical, dental asin man eye care services hatod kan Kapwerte. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras niya tungkol niya matugang 6 minutos na lang antas magabot ang oras na alas 6 ng bagaga.
Parikanta ni Papan Ditalas ka mga baretang unyan sa Senado Nasional. Bako sa nasubot simpleng koneksyon ka mga numero ang proposed budget kundi sa rin komprehensibong plano para matabangan ang mga Pilipino sa sendang kinakampang na problema. Ini ang sinabi ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson asin Marikina City Congresswoman Stella Luz Kimbo na sa mga sponsor kang propostong 6.352 trillion pesos na budget para sa 2025. Sigun Kimbo para sa 2025, 211.3 billion pesos ang nakatagama para sa sektor kang agrikultura na may katuyan tabangan ang mga parauma na magdakulaan sa ilang ganansya asin maparakulaan produksyon na mapaurusman sa presyo ng mga merkado asin masiguro na ikuang bastanting supply din pagkakan ang Pilipinas. Sinabi pa ni Kimbo na may 253.378 billion pesos nakatagama para sa Social Assistance Program araw kang ibinabariwas na ayuda na may katuyuhan tabangan man ang mga pamilyang nahampang sa krisis. Sinambit pa man kang kongresista ang 6.3% na pag-asenso sa ekonomiya kanasyon sa ilot na semestre kan 2024. Ang pagbaba kan inflation rate sa 3.3% asin ang pagbaba kang unemployment rate sa 4.7%. Sigun pa kikimbo, ang proposed budget para sa 2025 nakadisenyo takaning magparagos ang pag-asenso kang ekonomiya kanasyon asin pakinabangan ikang vulnerableng sektor kan sa tuyang sosyudad. Mientras tanto, sa iba palitales ka mga baratan yato kunyan sa Senado National Pamangkinaray, pinatalinan man kasugman ni House Speaker Ferdinand Bartilo Martes sa mga opisyal ng gobyerno na papanimbagon sa ley. Oras na naimpulto sa pagwaldas ng public funds. Ilibo ni Romaldes ang patalid katakod kang pagpuon kang deliberasyon asin debate sa plenaryo kang Kamara sa 6.352 trillion pesos na national budget para sa masunod na taon 2025. Sinabi ni Romaldes na dahil kukonsintiyong kalidrato kang Kamara ang mga ipokrito pag-iwas sa pagpaliwanag kung paano ginastos ang pundo kang gobyerno asin baging anday tama asin irregularidad na paggamit gani urog na asin na asirip asin sinitarinig kang Commission on Audit. Tinawan doon man ni Romaldes na dahil po di magtukdo ning muro ang mga may kasalan ulis sa uliman sa hampang kang Kongreso gabos sa maagi sa tamang proseso asin bayo makadulag sa paninimbagon kung saan kaipuan ang transparency sa paggamit sa pundo kan gobyerno. Sigun saya, binamantinir kan Kamara ang prinsipyo kan transparency asin accountability asin sinisiguro na kada gastusong kang gobyerno sa mga opisina kani mabubusisin in tulturan sin dapat nakalinyada sa pangnasyon na prioridad. Dagdag niya pa, ang public funds kaipuan gabiton para sa kapakanan ka mga namanuan bako para sa pagpapayaman sa sariling interes kan mga opisyal. Pabor si Senador J.B. Arcito na paunrahan ang kagadaan kang kampo ni dating Mayor Alice Guo o Guo Ping na executive session kang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ini kung sigun sa Senador, pagindanan para ibulgar na ni Guo kung anong international syndicate na nasa likod kang illegal Philippine offshore gaming operators sa digdi sa Pilipinas. Partikular na interesado si Arcito na madeterminiran umabisto ang mga nasa likod kang paglaog sa politika ni Guo na nailihir na alkalde kang Pambantarlac kang eleksyon kang 2022. Naadit man na senador na nalaog na ang kan mga dayuhan ang sistemang politikal kang Pilipinas sa paagiman nin mga espiya. Hinagad kasarong senador sa gobyerno na tawang prioridad ang pagpapasenso kang kagamitan sa sistema kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration o Pag-asa tanggaling mas maging eksakto asin nasa tamang panahon ang pagkarkula kang kondisyong kang panahon para man sa preparasyon asin pamahala kang kalabidad sa sayang pagtaram sa pagdangog kang Senate Finance Subcommittee sa budget kan Department of Science and Technology sa 2025, sinabi ni Sub-Panel Chair Senador Juan Miguel Big Zubiri. Kaya po ngunyan ang mas tultol na weather forecasting technology ang aning protehinan ang buhay asin maiwasan ang disasters. Naisabay ang budget briefing sa pagkaparuwas kan 2024 World Rest Report
na ikinonsiderar ang Pilipinas bilang most disaster-prone sa lampas 193 na nasyon. Ikinadiskinarman ni Subiri na kadako na buhay nawawara, darakang bagyo as iba pang natural disaster, uliban sa kakapusang kang Pilipinas sa weather forecasting capabilities arog ka nakaliyes na Typhoon Inting. Sunod-sunod man, napigdanyaran ka nakalis na bagyo ang kadako na parte ka nasyon, partikularmente sa Metro Manila, na inilubog sa tubig baha sa tahaw kang 5,500 flood control projects ang pig-report na nagibuk o nahaman kang administrasyon sa kalinis na taon. Apor kaya sinabi ni Panisubiri, dalaman kanday makatotoanan na weather warning, nagdideklara tulos ning suspensyong kang klase na nakunang epekto sa edukasyon kan mga hubenes. Oras na pasara sa weather assumption, sinususpender tulos ang trabaho sa pang-nasyonal, asin lokal na gobyerno, kabalo sa pribadong sektor, asin pirang aldaw na nagpapabawas sa produksyon na grabe nakakapektar sa dalagan kang ekonomiya. Tinawandong pa ni Subiri, naghiro ang pag-asa sa limitadong kagamitan, hulita 11 sa nasa 19 Doppler radars ang nag-aandar na sarong kritikal na gamit sa pag-antabay sa uran, bagyo, asinman, thunderstorm. Darakang kakapusan ng kagamitan, napupugulan ang abilidad kang pag-asa na magtauning tamang informasyon sa kamugtakan kan panahon. Sa mga ultimong bareta niya tungkol sa Lado Nasyonal, liwat na pig-upresir kan Commission on Elections ang pagdunar sa mga lumang Precinct Count Optical Scan o PICOS as in vote counting machines units na nagamit sa nakalis na eleksyon sa Pilipinas. Basado sa report kang komisyon, ang sinambit na mga kagamitan, inaalpog na, mientras na sa mga bodega kani. Kumpuesto ni kang 80,000 na PICOS machine as in 97,000 na BCM machine. Sigun sa ahensya, preparado ang komisyon na idunar ang mga lumang makina sa Department of Education pati naman sa Professional Regulations Commission. Sigun kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, dati naman siya naggibo ng mga inspeksyon sa mga nakasabit ng kagamitan asin nasa nahiling na nasa tultul pa mga kondisyon amang ini mentras nakasari sa bodega. Tinawan doon kan komisyoner o kan chairman, mabinipisyo ni nakula ang komisyon kung matatanggal o haliw na ang mga nasambit ng makinang halis sa mga bodega kani uli sa nakulang pundo sumot ang ginagastos kang komisyon para man sa warehousing o bayad para sa bodega mentras dahil man nagagamit kang komisyon ang sinambit ng mga makina. Ang mga present count optical scan o PICOS machine erot nang ipinabisto sa Pilipinas kan 2010 presidential elections halis sa Smartmatic. Liwat man nagamit ng PICOS ang Pilipinas kan 2013 midterm elections. Kan nagtarikod na 2016 midterm o presidential elections, inirebay na lidi ang mga vote counting machines, ang mga iniman ang ginamit sa mga nagsunod na eleksyon 2019 midterm as in 2022 presidential elections. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang. 2 minutos na makalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Mapanagos po ang mga bareta sa Kakampi Network News at yan. At nabiyaran po ang mga baretang halis sa mga kakamping radyo sa ikalawang parte ka sa tuyang mga bareta. Mga baretang tinipon kan DWEB-FM Kamsur dyan po sa Rinconada area. Mga baretang halis sa KM Kakampi sa Partido area. Kasi mga baretang tinipon man kan 91.9 BBS-FM Tibian sa Siyudad Gandaga. Martes Gunyan, 17 ka Setyembre taon 2024. Mayong-gayong traffic sa Naga, mayo pang parada. Pero sa aga expected ang sunod-sunod ng parada. Sagod na po yan sa Sabado, Translasyon Procession. Babalik kami. At yan! Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugan, 10 minutos makalampas ang alas 6 ng pagkaga. Balik kita sa mga baretang unyan. Aramon tara mga baretang halis sa mga kakamping radyo. Erot hari dyan sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada. Aramon niya ito mga baretang ihatod ni Benny Dicena. Benny? WEB-FM Rinconada Network News. Abalos June, sa detalyes kan mga bareta, halidigi sa DWB Kamsur, ang radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa, din nagpabaya.
ang mga lokal na gobyerno digdi sa Rinconada partikularmente ninulsa sa Quezon Kasudma darakan duro sa bagat na nagdaraning pag-ulan digdi sa Rinconada apera pa kan pagbukas ka kan buhi dam alas 12 nin pag-auto Kasudma sa Banwa na Naba si Mayor Farsimbulan alas 6 paggaga ginibo na ang briefing kan MDRRM para man sa information dissemination dapit sa preemptive evacuation sa manlaylan ng mga barangay digdi sa Banwa na Naba ninhuli sa potensyal na pagbaha, ninhuli nga sa pagpalawasan ng tubig kan buhi dam, asin ana pakusog na pagbulos kan uran. Ini sarong aksyon na kan manlaylain ng mga ahensas kan gobyerno. Ibanan ng Philippine National Police Bureau of Fire Protection, ANMAO, MSWDO, asin LYDO, asin ang mga residentes na mga flood-prone areas ang pinaghulot na mag-andam asin magsurod sa mga inapon na evacuation protocols. Alas 10:30 nin paggaga nagkaigo ng preemptive evacuation sa Barangay Santa Lucia. Alas 2:12 paghapon nangyari man ini sa Barangay San Isidro Idapatan. Isiriman alas 6 paghapon sa Barangay San Roque Malawon asin alas 3:45 nin paghapon pinag-annam na ana sa population area nilutayaw na sa critical level ang tubig sa Antipolo River asin Cagas River. Alas 4:20 paghapon nagkaiguaman nin preventive evacuation sa sitio sa Balao, San Vicente Ugbon asin alas 4:49 ng paghapon nagkaiguaman nin preemptive evacuation sa Barangay Santa Barbara na pinangunutan kan MDRRMC sa pagkikipagkoordinar sa manlaylan ng mga ahensas kan gobyerno para masiguro ang kamugtakan kan mga residentes. Kasubangging alas 9 ang report sa mga binabang lugar kumpirmado sa 30 ng mga barangay asin ang mga ini. Iyon mga barangay kan Antipolo yang Busrakla, Piñon, Lordesiang, Paloyon Oriental, Paloyon Proper, Salvacion Caygato, San Antonio Poblacion, San Esteban, San Francisco, San Isidro Idapatan, San Isidro Poblacion, San Jose, San Juan, San Luis, San Miguel, San Nicolas, San Roque, Manawon, San Vicente Ugbon, Santiago, Santa Barbara, Santa Elena Baras, Santa Lucia, Tandaay, Tomas Paper, Tomas Sogod, Kaibanan, ang San Roque Poblacion, La Purisima, Santiago yan, Asinman, ang Barangay Malawag. Mientras tanto, dawa ngani, maraot ang kamugtakan kan panahon, dahil man ininaging problema sa lokal na gobyerno kan Banwa na Naba sa lidrato ni Mayor Farsimbulan para man makatabang sa mga taga Barangay Caygatos asin nagtausinda nin 154 relief tax sa mga naapektaran na pamilya ka nag-aging Bagyong Ferdi alagad palagos man ang gadasinda sa paglibot sa enterong barangay kanunanmuan para makatabang sa mga nangangaipo urug na masakit ang panahon kay balang sa natawan kasudma kan food assistance ang Barangay San Roque Marawon na igwang 268 recipientes na isikan gabos na sa mga nangangaipo ngunya na panahon sa krisis. Padagos man na pinagtataon importansya kan lokal na gobyerno kan Banwa na Naba ang mga naapektaraan kan nag-aging bagyong si Ferdi digdi sa Banwaan na Nabwa. DWEFF Network News. Sagdagantan Bareta sa lado lokal yaon sa linya Erwin Del Castillo. Markahan na ang sa indong kalendaryo to sa September 24 alas 9 nin pagkaaga hasta sa alas 4 nin pagkahapon gibuhon ang sarong dakulang job fair sa syudad nin Iriga sa may Iriga City Hall Compound, Santa Cruz Sur, Iriga City, Camarines Sur. Sa pagtrabangan kan Piso Iriga asin kan LGU Iriga, sarong job fair ang nakatala ang gibuhon sa September 24 sa presenteng taon. Production helper, utility, production crew, packer, delivery rider, warehouse man, warehouse clerk, warehouse supervisor, procurement staff, and company driver. Yan ang mga nagkakapirang job vacancies ang mga naghahalat asin mga ipinag-o-officer kan sarong dakulang kumpanya sa Laguna. Ninhulita in connection pa kan anibersaryo kan syudad nin Iriga, pinagmarhay ni Mayor Rex Oliva na magkaigwanin sarong job fair katuwang an Iriga City Piso. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. Network News. Mientras tanto kasudma sa syudad ng Iriga sa liderato ni Mayor Wilfredo Rex Arriba Oliva asin Vice Mayor Edsel Serrano Dinewat, ipinagbandera kan syudad ng Iriga ang emergency operations sa red alert status bilang pagsimbag sa tropical depression Hener asin habagat na nagdadaran pag-uran sa syudad ang gobyerno lokal sa pangenod kan City Disaster Residential and Management Council nag-implementar ng red alert status sa preemptive evacuation bilang preparasyon para masiguro ang kamugtakan asin seguridad kan mga residente sa nasabi ng syudad bilang kadagdagan sa pag-aktibar kan Emergency Operations Center ang syudad nangapudan sa mga residentes na maging mapagbantay, magsunod sa mga giya sa
para sa seguridad sa siring na klase ng panahon. Ang katuyuan, sigun pa sa lokal na gobyerno ng Syudad de Iriga, maibidran ang ano mga katibaadan asin mapababa ang potensyal na efekto ng bagyo. Mientras tanto, pagkatapos na ibig bandera na sa red alert status ang emergency operations kan syudad, nagpalos naman ni kasudman ng paghapon nin impormasyon na pag-implementar kan force evacuation asin pinakiulayan ang mga gabos na magsunod sa direktiba asin iwasan ang karibaadan ninhulitaan sa seguridad ang importante para sa lokal na gobyerno kan syudad ng Iriga, sabi pa ni Mayor Rex Tuba Arriba Oliva. DWEFF Rinconada Network News. Ang mga barata haligi sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sa na si Benny Desena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pagaling dyan sa Rinconada, salamat Benny. Isudyato mga baretang tinipulman kan partido, sabay kan KM Kakampi Partido. E barato naman si Frank Sotero. Partido. KM Partido Kakampi Network News. Kakamping Junior mga baratang tinaripon kikaligdi sa partido area. Pagurulain pa kan partido ni Konsehal Eric Carino kag banwaan kan Gowa Cabaret di Sura ang mahagil desisyon partikularmente ang pagdominar sa posibleng bagi karibay kaniya in kaso dagos tang implementar ang suksesyon na katakot ban kad nakatalaan na pagtukaw na bilang alkalde kan banwaan kan Gowa Cabaret di Sura ni Vice Mayor Pilong Gonzaga asin pagtukaw man bilang vice alkalde kan number 1 o top touch si Kagawad kan banwaan kan Gowa Cabaret di Sura si Kagawad Raspala maagramduman na magkakaigwanin pag hero ang mga opisyal kan banwaan kan Gowa Cabaret di Sur. Matapos na magtalikod na sa kinaban sa Alcalde Barcel Fan kanakalista Biyernes Setyembre 13 taon ng presente. Sa entrevista kasodma kikagawad Eli Carino sinabi kaniya na bahalat sa nasadin ano man na lakdang o ang pagpapapod kan partido na sa iyong kinababalihan na nagdalaam kay si kagawad Eli Carino na maribay sa iya o ang ma-okupar kan pinaka-ultimong slot sa pagiging miyembro kan sa Bayan ang magikan sa idag political party partikularmente ng PDP laban inisubot kung sususugon ang nakapalaman sa local government code. Mientras tanto, sinabi man ni Kagawad Eli Carino na sa kunyan habang nasa panahon ng pagbundo at munisipyo kan Banuan kan Gowa Cabaret di Sura nagdalaman siya sa lalong madaling panahon magkakaigwanin smooth transition sa oras na magtukaw na si alkalde o ang bagong bato ko na alkalde si Pidong Gonzaga sa nasa bita ng Banuan na. Mientras tanto, ratsada na kan mga barata gikan sa pagiriba sa lawas, 400 o 4,382 na pamilya na beneficyaran sa ginibong food assistance distribution sa Banuan kan Siruba Cabaret di Sur. Detalyas kan barata. Dads Prado. Maabot sa 4,200 na mga pamilya na beneficyaran sa alis sa DCT mga barangay sa ginibong food assistance sa distribution sa Banuan kan Sirumat Camarines Sur. Ang mga barangay San Andres, Pundado, Tandok, Pinitan, Homestead, Tangon, Bantigi, Matandang Siruma, Pamintan, Bantilan, asiman ang poblasyon. Ang inisitibong ingay pinangilatan ni Governor Luigi Villaperte, Congressman El Rey Villaperte, Vice Governor Salvatore Jr., Marco Imperial Gumabaw, Asin Berhelio Biyong Inopri Panuelos, ang team 1 Siruma, pinapamayahan ni upcoming Mayor Sandy Ondes, Vice Mayor Iloy Abad, asin mga councilors na sila Eugene Camacho, Pao Borja, Jefferson Laong Masaya, Karen Naglin Antibula, Darwin Santa Rosa, Wilson Cristobal, asin na Yang Toy na iyuman ang naging katuwang sa sinamit ng ginibong aktibidad. Susog kay Vice Mayor Biyong Panuelos sa 290 mga barangay sa bilog na partido area. 250 na sa indang nabisita sa inisubot sa indang mga kompleto antes pa man tapos ang bulan ng Setyembre ngunyan na taon. Dagdag na barika sa lado lokada para sa Kampi Network News, Dads Prado. Kakampi mo. Mientras tanto, dadakop na drug suspect sa Banuan Kantigaan Camarines Sur nasa angatan na daaning kaso sigol sa PNP. Detalyas kan barata, Dino Oriana. Nilo.
Ni Loriana, go. Konfirmar ni Police Captain Dave Olieres Jr., Deputy Chief of Police kan PNP sa banwaan ni Tigaon Camarines Sur sa entrevista kang Kakampi News kasugmang pagkaga una na pailanan ninda ning kaso ang duwa mga suspitsado sa ginibong drug bypass operation kay nakaaging aldaw sa barangay Binagre kan sinabitang banwaan. Sigun sa pahayag kan opisyal na i-file ang kaso kan nakaaging aldaw alagad sa Rosa ng Subot ang nasa kustudiyan ninda mantang ang mayor na target na nakabulis o nakadulag sa sinabit ng transaksyon. Sigun di palibasa dahil pa subot gayo bistado ang prime suspect mantang ini ang bago pasalaman sa sinabit ng lugar bago maglipat asin na pili kamso asin naga ang nakakaaram asin man nanginutan sa operasyon sa kung saan sa pagsusubot kan mga osyosero nakalusot subot ini asin man an alalay kaning taga Hibago o Campo Camarines Sur na 30 anyos ang edad iyo ang nasa kote kan mga otoridad. Sigun pa kay Police Captain Olieres sarong big time drug pusher asin man high value target ang sinabitang suspitsado hulita dakulang volume din droga ang nakuarigi magarong duman na maabot man sa 525 gramo nin shabu upig tutubo din shabu ang nakumpiskar sa sinambit ng suspitsado na may street value na 3,570,000 pesos. Kaibaan na sinasabing mga high-tech na mga drug paraphernalia arog ka na digital weighing scale asin iba pa siring man ang duwang kalibre 45 pistola na may parehong parang bala na magasin. Sigun pa sa opisyal pareho subot nindang tigya sampahanin kaso ang duwa dawa na nakadulag ang saro mantang ini iyan po bagaman iyan tangani na mapaluwasan tulos nin warrant of arrest para man dagos ng malamag ang sinambit ng nakadulag na suspitsado. Dagdag na barata sa radio lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Loriana Maraynaga. Ang video niya ng mga baratang tinaripon kikadidi sa Partido Area para sa Kakampi mo Network News kikadidi sa Partido Area. Ako po si Frank Sotero. Kakampi mo Network News. Thank you, Frank. Yung mga pagriba hari dyan sa KM Kakampi Partido. 6:23 oras ganyan. Uya naman mga baretang tinipon kan BBS FM sa Naga City. Kay barata naman si Junel Coba. Junel. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Kakamping June, uya man ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Big kumpirmar ni Mayor Chris Lizardo na pinabisto na sa iyang sa iyang mga pag-iriba sa Team 1 Minalabak asin man sa taga Minalabak Camarines Sur ni Congressman Elry Villafuerte na iyuan sa iyang aki ana masalida sa iya na madalagan bilang alkalde kan banwaan kan Minalabak Camarines Sur ini sa paabuton na midterm election sa 2025 matapos na magkaigwa kan pinagapod na konsensus sa grupo kung si Isayan pwedeng magsalida sa iya iyan animada na ipagpadagos ang mga programa asin mga proyekto dyan sa laog kan sa indang banwaan na ninuli kan marhay na naidarang serbisyo kan na pamilya Lizardo urog na ni Mayor Lizardo dyan sa banwaan kan Minalabak kaya napagkasaruruan kan grupo kan Team 1 Minalabak na anaki kaniya iyuan na magsalida sa iya na magdalagan bilang mayor kan na banwaan kan Minalabak si Mayor Chris Lizardo ana patapuso ng unya na taon sa iyang ikatulong termino bilang alkalde kanda banwaan kan Minalabak uya ang mga pahayag ni Mayor Chris Lizardo kan Minalabak Camarines Sur. Yun po yan ang pigurgong kang grupo lalo na po ni Kung Elry. So hopefully masuportahan kan mga pag-iriba. Although dahil pa po nagkakagawa ng proklamasyon gudi kasod ba pinabisto naman pa ni Kung Elry. Kung pwede mag-iriba ang pigihiling ninda asin kan mga pag-iriba tagli kung isip po ang pwedeng magpadagos kan mga napunantang magagaya na programa, proyekto sa banwaan. Ang consensus po, hali man lang giraray sa samong grupo asin may maray, bagong kaisipan, bagong liderato and dahil pwedeng masukgan dahil ron na ninda ang tatak ang serbisyong Lizardo na nagikan pa sa Team 1 Kamsur ang pagpadagos. Pero may po, without the majority, without the support, kung kami lang, ay may man po kaming nahiling ko man sa aki ko na
yaon man ang pag-desider, pagpursige, ini-enjoy niya man. Saka so acceptance kan publiko na mamatian niya. And then nagdakula siya sa syudad, nagdakula siya sa Metro Manila, doon siya nagtapos ng pagklase. Although permi siyang yaon dito sa Moya, kung namulat siya, ang pagkakaiba kan Banwaan sa syudad, Metro Manila, akala niya kayo harayo na kaming maray. Duman niya man na-share sa ko na habang nahihiling niya ang mga komunidad sa mga proyektong napunan niya, ay mas dahol pa pala niya ang oportunidad digdi sa Banwaan. Realisasyon, kaya sabi ko nakakagbaban, at least ito bagang exposure sa mga kaakihan tangon niyan, ang pagtataw ng tiwala sa mga kamautan ng tangon niyan. So, dahil kita nasakitan, kumbaga yaw na sa iyang inisyatibo na as a leader sa Hobi na edad, baga si pangapudan kan mga liderista na kung siyang pwedeng madakagos, si siyang pwedeng tiwalaan, nag-stand up man siya para sa grupo. Si Mayor Chris Lizardo kanda Banwaan kanda Minalaba ka Camarines Sur. Inako man ni Chris Lizardo na may problema ngunyan ang sindang grupo sa Team 1 na Minalaba ka alagad ibang klaseng problema. Iyan hulita kadakol na gustong magkandidato, gustong magbali sa sindang grupo. Alagad ipinagpahig ni Lizardo na dumana sa mga gustong magkandidato na makabali sa parte mismo kanda ticket kanda Team 1 Minalaba ka sa pagkakonsyal. Dapat ipailing ninda ang gabus na paagi taigwasin ganin na magiginibong basihan saro na dyan ang pagiging loyal sa partido kabali sa basihan tangani nga makabali sa Team 1 iyo ang paghapot kan mga leader dyan sa Banwaan kan Minalaba ka alagad ang final decision yaon man giraray ki Congressman Elre Villafuerte asin Gobernador Luigi Villafuerte. Uyapan parte kan mga pahayag ni Mayor Chris Lizardo. Ini po, may problema kami sa Team 1 Minalaba. Kaya lang magayon man ang problema may. Ang kagayon kong problema may halos gabos na gusto magkarandidato, gusto pwede mas, sabi tanan dahil man garo pwede sana all siyempre sa mga ralabanan kaya sa experience yata. Pagdaidang gana, maraot ang buo. Opo. Sabi ko nga kung duman sa mga estudyante, kung andyan sa mo, halangkaw na may posibilidad na makabali ka sa walo, gibuon kang gabustang pwedeng gibuon, mga paagi, and may mga pagkukonsider po kami na itong makakaiba naman walo. Kailang halos mayo kang itula kabig. Yan ang problema. Magkuta kaming prosesong gustong gibuon na karog ka na lang sa ibang Banwaan na nagkigubagang kaya. Sarong pa yan. Yan ang pinakang sarong na igihiling mini kong Hilary basihan. Pag na-check na gabos na qualifications, individual na kaya pati si personalidad, karakter, umapot ang mga lidere sa bilog na Banwaan. So, saro po yan na madara. And at the end of the day, sa itong mga busing ang masusunod. Madali na ako po. Medyo naapektuhan lang kaning typhoon entering. Siguro after kaning mga kasiributan sa testa, makakasabay man kami sa filing sa primerong watsada. And sa pag-file ni Gob Luigi sa kani Kong Elray, siguro ang Team 1 Minalaba, kaiba naman dyan sa sarabay pag-file. Si Mayor Chris Lizardo kanda Banwaan kanda Minalaba ka Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Tagbuan Festival sa Laog kan Nagapig siguro nga dai makakaisturbo sa mga hospital. Boyet Padere sa detalye. Nag-arangkada na ang Tagbuan Music, Food and Arts Festival sa Naga. Kasabay kayo niyang pagsiguro na dahil magiging istorbo sa mga nasa hospital. Ini at ipinahayag ni Alin Riondanga, Head Can City Events Protocol and Public Information Office, ang binyo kaya ngunya na taon ang Balatas Development Complex kung sa inyaon ang kulang sa ekipahis na Naga City General Hospital. Paliwanag kayo ni area dumaan sa umah kaya nakatubang ang stage, mayo din heavy metal ang mga klase ng tugtog. Mentras tanto uli sa may karayuan sa National Road asin kakadet Panglundan, may libreng sakay, tampok igdi ang mga local asin national band pati mga artist.
Para sa BBS News, Boyet Padares. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Inot asin pinakadakulang 74.1 na megawatts na solar farm sa Bicol na may hiling sa Banwan kan Calabanga, Camarines Sur na ikabit na sa grid. Daryl Banya sa detalye. At yan, babalikan linya ni Daryl na putulang sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. City Director Colonel Erwin Rebellion nagpaliwanag sa isyong mayong pulis sa Buruntulan sa Barangay Kanda Dinaga, Bus-o Kaisminda sa detalye. Nagpaliwanag sa City Director Rebellion mapalapit sa nangyaring buruntulan dyan sa Barangay Dinaga na saro ang binawianin puhay. Sigon ki Rebellion, dahil man dapat pagbasolon ang PNP ning hulita kadakol ang pinagbabantayan durante kan traslasyon na nangyari na sa ambitan ng insidente. Makikita nyo segundo. So may pulis tayo na nandoon sa kabilang kalsada. Saka yung nandito sa part ng Panganiban, concentrated kasi kadadaan lang din Divino Rostro. So wag naman sanang isisi na lagi na lang it was a seconds incident lang yun. Segundo lang ang pinag-uusapan natin doon. Kung makikita nyo, sige, segundo natin. So, wag naman isisi na walang pulis. Ang kapulisan natin napagod nung panahon na yun. Kita nyo, general peaceful. Kung may incident man na nangyari, hindi na namin abot yun. Di ba? Parte ang kanaging pahayag ni Rebellion sa pagkipag-ulay kan mga taga-Bidya kasugmang pagkaga. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS. Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga bareta, inot asin pinakadakulang 74.1 megawatts na solar farm sa Bicol na maihiling sa Banwan kan Calabanga, Camarines Sur na ikabit na sa grid. Daryl Banya sa detalye. Matapos ang haro sarong taon, kan po na ng proyekto ka nagtalikod na Hunyo 16, 2023 na ikabit na ang 74.1 megawatts kinetic scale station photovoltaic power sa grid para man sa power generation sa Banwaanin, Calabanga, Camarines Sur. Pinanginutan ang inaugurasyon kaini ni Governor Luigi Villafuerte, kaibaan sinda Calabanga Mayor Eugene Severo, mga empleyado kan Department of Energy, Board of Investment asin Calabanga Renewable Energy. Sigon ki Mayor Eugene Severo, dakulaan magiging benepisyo kan sinambit ng solar power plant bako sana sa mga residentes kan sa sakop na Banwaan, kundi maging sa mga taga-probinsya ng Camarines Sur. Ang proyekto bako sana ang sustainable asin alternatibong makukuhahan ng enerhiya na magayon epekto sa kapalibutan, solar power plant, kundi matauman ini nin dagdag na hanap buhay, maparambong sa ekonomiya asin turismo kan probinsya ng Camarines Sur. Sarong bulan, antes ang inaugurasyon, ginibo na ang dry run sa operasyon kan sinabit ng solar power plant, alagan sigun sa alkalde, may mga pinapakarahay pa sa planta. Igwang total na 137,348 solar photovoltaic modules, asin man 314 inverters. Iyon niya nagbibilog sa ground mountain solar project sa sobrang 65 hektaryas na lote. Produkto ang solar power plant kan Nexef Rats Energy, na joint venture sinikan duwang energy company na Singapore Nexus Energy asin man ang Thailand Rats Energy. Ang power plant iyo ang ENOT asin pinakadakulang solar power plant digdi sa Kabikulan na pinabulusan pundo ni maabot sa $50 milyon o kaya nasa 2.8 bilyones pesos. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS. Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping June an mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS. Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi
Network News. Salamat sa imo, Junel, kan sa imong mga bareta kay para mga pagiliba halin dyan sa BBS FM. Oras ko niya matugang alas 6:35. Babalik tulos kami atyan para sa mga ultimong bareta. Ini ang Kakabudi Network News. Network News. Kakabudi Network News. Network News. Jubalas La Paz. Kakabudi mo. Suberkat sa 1,508 pamilya o 6,299 individual ang naapektaran muli ka mga pagbaha gikan sa 26 na barangay sa Maribebang Banawaan kam probinsya kan Camarines Sur. Nihuli kani suberkat man sa 6,299 ang pig-evacuar asin ngunyan paragos na nagdetira sa mga evacuation center ang 2,224 individual. Ini basado sa situational report na ipinarwas ka Subanggi kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council asin Edmero Kamsura. Sa kabilugan, abot man sa 106 na barangay sa enterong probinsya kan Camarines Sur ang nagsapo ni mga pagbaha kung saan na naapektaran kani ang 16 na mga spillways ikan sa anom na banwaan digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Ninhuli kayan panagos na epektibo ang ipinalwas na memorandum ni Governor Luigi Villafuerte kasugma dapit man sa suspensyon kang klase sa kabus na level sa mga pampubliko sa primaryong eskwelahan sa enterong probinsya kan Camarines Sur huliban sa Pigalaoban na panagos na mabagunas ang uran ngunyan aldaw daramang ganaray ka na binabantayan na raot ng panahon asin epekto kan habagat. Mientras tanto sa Siyudad Candaga, nagparwas naman ng memorandum kasugma ang gobyerno lokal kung saan sa indang inideklara ang suspensyon kang face-to-face na klase kung saan ipinapatungunan ang asynchronous o distance learning kan klase sa mga eskwelahan digdi sa Siyudad Candaga. Mientras tanto matugang sa iba panitalas ka mga barata niya tungkol yan sa lado lokal. Nasusog na ang itinutok ng suspect na responsable sa pambabalil sa sarong pulis tinambak sa Banawaan kan Bao Camarines Sur ka nagtalikod na taon. Iyan kan isurvey ka mga autoridad. Ang warrant of arrest laban sa suspect sa Banawaan kan Bulak Camarines Sur. Alagad bulagta ang wanted person na killer kang pulis kang ini makipagbadilan sa mga autoridad na maservis sa eling warrant of arrest sa pinapaiplian kani sa barangay Balaugan dyan sa Banawaan kang Bulak Camarines Sur katalikod na maumagahon na puruhan ng bala sa lawas asin tulos na gadan ang suspect na biristong si Alan Bertilio Sumayaw, municipal most wanted person sa Banawaan kang Tinambak Camarines Sur uli sa mga kasong illegal na droga asin panggagadan sa sarong miyembro kan Tinambak Police Station na nagtalikod na taon sa sarong bypass operations. Sigun sa report, alas 2:15 ni maumagahon. Kan makakuha ng impormasyon ang Tinambak Police asin Camarines Sur Provincial Police Office sa kinakamugtakan ni Sumayaw asin sa tabang Bula Municipal Police Station sa kusog kang duwang warrant of arrest sinakyan na nila ang harong na pinagkataguan kang wanted criminal. Alagad imbes na magsuko nagtumang ini asin nakapagbadilan sa mga autoridad rason kan sayang pagkagadan. Batandaan, gadan ang sarong pulis na nagpamalong buyer sa illegal na droga matapos siyang balinon kan saro sa dawang suspect na kinabibilangan ni Sumayaw na nakatunog na operatiba palan an sa idang katransaksyon. Ang nagada na pulis, bilisto katong si Police Staff Sergeant Richard Durero kan Tinambak Municipal Police Station. Mientras tanto mga tugang sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan. Nagkaikuan may wasan na pagbabala sa kunyan sa mga pamayukan na mga municipal fire station sa bagikang Bureau of Fire Protection kung saan may mga pig relief asin may mga ipigbalyo ning destino sa mga banwaan digdi sa probinsya kan Camarines Sur sa nangyaring ceremonial turnover of command
para sa malnas na transition sa liderato ka mga fire marshal. Ang nag-ausumir ng unyan na municipal fire marshal sa Banuan kan si Pukot Camarines Sur, si Fire Chief Inspector Gary Francisco. Bantang si Fire Senior Inspector Joseph Katimbang, iyo man nag-asumir bilang Deputy Municipal Fire Marshal kan si Pukot Fire Station. Si Fire Senior Inspector Ronel Capardo, iyo nang kunyan ang Municipal Fire Marshal kan Milaor Fire Station. Mantang si Fire Inspector Geoffrey Barasina, Acting Municipal Fire Marshal kan Bao Fire Station. Si SFO4 Jeanette Burha, Deputy Municipal Fire Marshal kan Bao Fire Station. SPO4 Dexter Prades, Officer in Charge kan Abua Fire Station. SPO4 Dario Panerio, Officer in Charge kan Pamplona Fire Station. Mantang ang dating Fire Marshal Digdi na si SFO3 Ronald Tumbado, yun ang kunyan ang Officer in Charge kan Calabanga Fire Station. Si SFO3 Jack Gregory Barber, Officer in Charge kunyan kang Siruma Fire Station. Mantang si SFO3 Ricky Ribuya, ang Deputy Municipal Fire Marshal kan Siruma Fire Station. Asin si SFO2 Nathaniel Dulyente, Officer in Charge kan Buhi Fire Station. Bareta sa luwas kang Pilipinas ngunya naghampag na sa Federal Court sa Florida suspek sa purban na pamamaril dating US President Donald Trump. Nakasulot ng itom na prison scrubs asin nakagapos ang gamot asin na bitis kan suspek na si Ryan Wesley Rath. Naimang pag-anunsyar kan magistrate judge na si Rion McCabe ang maging sentensya kirot. Batandaan inarestar si Roth mientras nagdudulag lunad ning itom na pick-up matapos na pulbaran na balilon si Trump sa golf course kani sa Florida. Nakuha sa lugar ang AK-47 na may scoop asin na GoPro camera. Mientras tanto sa Baretang Sports, inadagos ka ng Depensang San Beda University ang saydang arangkada sa pagampang sa Emilio Aguinaldo College sa nagpapadagos na NCAA Season 100 Men's Basketball sa Phil Owell Eco-Oil Center duman sa San Juan City. Makakasabatan kan Red Lions and Generals at yan alas 12:30 ng pagkapon matapos ang banggaan sa pagultanan kang Litra Knights asin Arellano Chiefs sa alas 11 ng pag-aga. Sa sinabit ng triumpo ka San Beda, naglista si Rocky guard Brian Sadjunia ni career high 26 point, apwera sa 8 rebounds, 4 assists, 2 steals, asin 1 block, asin by 21 markers si center Yukin Andrada, tampok ang 5 3-point shots. Kakampi Network News. Yara po mga baretang sunod tabayaran sa Kakampi Network News. Ngunyang pong Aldo na Martes, 17 September taon 2024. Mga baretang sa pong na ang tabayaran na sinakaibaran niya ito ang DWEB-FM 99.9, Alipunan sa Ringgonada area. Kaibaran doon ba si Beren Desena, ang 99.3 KM Kakampi Partido, kaibaran si Frank Sotero, asin ang 91.9 BBS-FM Naga, kaibaran si Junel Cuba. Sa pagkaroon kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Barang kuman sa teknikal, di po sa studio kan Kakampi Kamsor Online, si Ken Palma, ako si Jun Berna. Sagun sa masunod niya itong pagkatunding amin ng mga bareta. Mga baretang on-air online. Digdi lang yan sa Kakampi Network News. KM Kakampi Kamsur. PBS